Malamang alam mo na ngayon na si Space Godzilla ang nangungunang kandidato sa karera para sa papel na inaakala ng karamihan na magiging mahalaga bilang isang napakalaking banta kay Godzilla at Kong at sa buong Monsterverse sa Supernova. Kung kasama nga si Space Godzilla sa Supernova, baka nahanap ko na kung paano ipakilala ang masamang clone ni Godzilla sa prangkisa. Dahil sa dalawang kinansilang Godzilla vs. Space Godzilla na pelikula na iminungkahi sa Toho bago sila nagpasya, gawin ang Godzilla vs. Destoroyah upang matapos na ang Heisei era. Sa lahat ng mga pahiwatig na nakuha natin para sa Supernova, nakakagulat kung gaano kalapit ang mga kinanselang pelikula na ito sa mga clue na iyon. Dahil muling ininit ng Toho at -1 ang Godzilla fanbase, ngayon ang tamang oras para balikan ang nakaraan at gamitin ito sa paghulaan ng hinaharap. Welcome sa Dangerville! Ako si Jacob. Simulan na natin. Pagkatapos ng Godzilla vs. Noong lumabas ang Space Godzilla noong 1994, muling napag-usapan ang hinaharap ng prangkisa ng Godzilla. Dapat bang ipagpatuloy ang serya ng pelikula o tapusin na lang ito sa isang epic ending? Sa panahong ito, si Yasuki Nakano, isang manunulat, direktor at pangkalahatang katulong ng Toho noon, ay naglabas umano ng 3 magkakahiwalay na ideya para sa kung ano sana ang magiging direktang kasunod ng Godzilla vs. Space Godzilla. Salamat sa Toho Kingdom sa pagtitipon ng impormasyong ito. Sa 3 draft na ito, 2 lang ang lumitaw base sa aking nakita. Ito sana ang mga pelikulang tatawaging paghihiganti ni Space Godzilla at terror ni Space Godzilla. Hindi orihinal ang mga pangalan sa prangkisa, pero malinaw kung ano ang target ni Yasuki. Malinaw na kasunod ng Godzilla vs. Space Godzilla kung saan natalo si Space Godzilla ngunit babalik siya ngayon para makaganti kay Godzilla at sa daigdig. Madaling magamit ang 2 kanseladong kwento at ang mga plot info para sa Monsterverse at Supernova. Kaya't himayin natin ang alam natin simula sa paghihiganti ni Space Godzilla. Ang totoong buong pamagat na ginagamit ng pelikulang ito noong panahong iyon ay paghihiganti ni Space Godzilla. Lumaking maliit laban sa Space Godzilla feed na Godzilla na agad nang nagbibigay ng pangunahing ideya ng kwentong ito na iniharap sa Toho. Matapos manalo si Godzilla kay Space Godzilla, maaaring magbago ang kwento sa masamang direksyon, kahit malinaw ang tagumpay ng hari ng mga halimaw. Hindi pa tapos sa tingin ko. Ayon sa pamagat, dapat may mas matandang Little Godzilla na lalaban sa mutated na Godzilla na sumipsip ng kakanyahan ni Space Godzilla. Alam mo, naging Space Godzilla si Godzilla. Malaking pasasalamat kay Sango, ang artist, sa pagpapahintulot na magamit ko ang kanyang kamanghamanghang 3D na interpretasyon ng Monsterverse Space Godzilla dito. Huwag kayong mag-atubiling bisitahin ang kanyang art station at Instagram kung gusto ninyong makita pa ang mga astig niyang disenyo ng mga halimaw. Ang gaganda talaga! Ganito raw ang plot na iminungkahi para sa paghihiganti ni Space Godzilla. Nanalo si Godzilla, pero hindi sinasadyang naka-absorb siya ng maraming crystal cells ni Space Godzilla sa laban. Ang banyagang DNA na pumapasok sa katawan niya ay magdudulot ng matinding pagdurusa dahil sa chain reaction ng cells sa loob niya. Magkakaroon siya ng mga abnormalidad sa katawan at magbabago ang ugali. Magiging marahas, parang nauulol, halos parang may rabies o nahawaan ng parasite na sumasakop sa katawan. Tuluyang mawawala ang dati niyang pagkatao at magsisimula ng atakihin ni Godzilla ang buong mundo. Mahalaga ulit ang papel ng higanting kristal sa pananakop na ito. Sa isang banda, ang Space Godzilla-ified na Godzilla ay parang Space Godzilla 2.0. Sa panahong ito, lumaki na si Little Godzilla at malapit nang maging adulto, higit 50 metro ang taas at handa ng lumaban. Ang ngayon ay mas malaki ng Godzilla ay muling haharap sa dati niyang idolo at pinakamasamang bangungot sa rematch na sana makabuluhan. Pero kung tutuusin, halos pareho lang ito ng kwento ng Godzilla versus Space Godzilla. Maliban sa story arc ni Little Godzilla, kung saan sinusubukan siyang nakawin ni Space Godzilla. Maganda sana ang ideyang ito kung naipakita nila ang emosyon sa paglaki ni Little Godzilla bilang adulto at paghihiganti para sa kanyang magulang habang napilitan siyang patayin ang nilalang na sinaniban ng masamang nilalang. Medyo malalim pakinggan, di ba? Pero hindi ito ang pangunahing opsyon sa 3 pitch na iniharap sa Toho, kaya't tumuloy tayo sa ideyang sana ay naging sequel ng Godzilla versus Space Godzilla kung ito ay naaprubahan. Terror ni Space Godzilla sa Godzillaverse sa Space Godzilla
nakita natin kung paano ang laban sa kalawakan kasama ang isang kaiju. Nang maglaban si Moguera at Space Godzilla sa kalawakan, may kakaibang nangyari kay Yusuke. Ayon sa kwento, gusto raw niyang habaan at dagdagan ng detalye ang eksenang iyon, pero pinaikli ito para magkasya sa kwento at makarating agad sa laban ni Godzilla laban sa dayuhan. Gumawa si Yusuke ng maraming storyboard para sa mga eksenang hindi naisama sa labanan sa kalawakan at gusto niyang subukan ang mga ito kung may kasunod na pelikula. Mukhang talagang gusto niyang maipakita ang matinding labanan sa kalawakan kasama ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang halimaw ay hindi Space Godzilla o tradisyonal na kaiju. Mas baliw pa ang ideya ni Yasuki para sa Terror of Space Godzilla. Dito sana iikot ang kwento. Nawasak na ang katawan ni Space Godzilla sa ibabaw ng mundo. Pero sa kalawakan, may natirang bahagi ng katawan niya, ang kanyang DNA na posibleng mula sa pinsala sa laban kay Moguera. Dahil sa kakaibang mga pangyayari, muling naglaro bilang Diyos ang pirasong ito ni Space Godzilla. Ang piraso ni Space G ay nagsanib sa Orbital Space Station at mabilis lumaki, naging higanting kristal na halimaw na ilang kilometro ang laki. Imbes na lumapag, winasak ng satellite ni Space Godzilla ang planeta gamit ang kakaibang kapangyarihan. Malalakas na electromagnetic waves, iba't ibang gravitational anomalies, at pagbabago ng materya sa kristal. May umatake sa mundo na ni Godzilla hindi na kayang labanan. Sa lupa, sinubukan ni Godzilla at Little Godzilla labanan ang banta mula sa kalawakan. Pero wala silang nagawa kundi magpaputok ng atomic blast na posibleng magpahina kay Godzilla at ubusin ang lakas niya. Ito sana ang laban na ang tao ang gagawa ng mahihirap na gawain. Layunin ni Yusuke na gumawa ang mga tao sa kwento ng bagong Moguera, pero sa pagkakataong ito ay mas malaki, mas mabilis, at mas malakas na partikular na ginawa para labanan ang bagong satellite-like na halimaw na ito sa kalawakan. Sa huli, mukhang nagsakripisyo si Godzilla ng sarili para tumulong sa laban, kaya naubos ang kanyang buhay sa paglabas ng sobrang lakas. Pero sa huli, ang Space Godzilla mothership na ito ay babagsak din. Maaaring kasama pa si Godzilla at tuluyan ng matatapos si Space Godzilla. Hindi pinili ng Toho ang alinman sa mga ideyang ito at nagpasya na lang silang gawin ang Godzilla vs. Destoroyah. Pag-usapan natin kung paano maisasakatuparan ang mga nakanselang pelikula sa Godzilla X Kong Supernova. Una, gumawa tayo ng teorya kung paano pwedeng lumakas si Godzilla at maging mas masama. At kapag isinama ang mga pahiwatig tungkol sa kalawakan mula sa cast at crew ng Supernova, akma ito sa kwento ng Revenge of Space Godzilla. Makikita natin si Godzilla na napasailalim na siya ang nagiging kontrabida. Hindi ko gustong makita ang ganitong resulta, pero kapansin-pansin na tugma ito sa alam natin sa susunod na Monsterverse na pelikula. Sa Terror of Space Godzilla, makikita na ginagamit ang mecha at kakaibang teknolohiya sa laban ng mga kaiju sa Monsterverse. Nakakabaliw isipin na ang mga pangunahing bahagi ng dalawang kanseladong ideya ay pwedeng gawing bago para sa Monsterverse. At sa ngayon, gaya ng sinabi ko, parang swak na swak lang talaga ito sa kung saan patungo ang franchise. Pero ano sa tingin ninyo? Tandaan lang ninyo, lahat ito ay purong spekulasyon at katuwaan lang. Wala pang kumpirmado. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Kung excited ka sa Monsterverse movie o Godzilla -1 sequel at di pa nakasubscribe sa Dangerville, subscribe na. Pag-usapan natin si Godzilla at ang mga halimaw, mga kaibigan. Magkikita tayo sa susunod.